Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong movie series na pinamagatang Mercy for None. Sa simula ng eksena, makikita ang magkapatid na si Ji-hoon at Gi-suk na nasa loob ng kotse. Bago bumaba ng sasakyan si Gi-hoon ay iniabot ni Gi-suk ang isang pares ng guwantes at sinabing magkita silang dalawa mamaya. Sa unang tingin, mukha lamang ordinaryong tao si Gi-hoon, pero ang hindi alam ng karamihan ay isa siyang bihasang asasin na halos walang katapat. Sa pagkakataong ito, isang mabagsik na kalaban ang kanyang haharapin, isang kilalang miyembro ng Japanese Yakuza na nagngangalang Kyota. Dito ay malalaman natin na ang dalawang ito ay kinatawan ng magkaribal na sindikato. Si Gi-hoon ang pinakamalakas na alas ng kanyang grupo, kaya agad na nagsimula ang isang matinding labanan. Sa simula, nakapalagpas si Kyota at nakasabay sa bawat suntok. Ngunit nang mapansin ni Gi-hoon ang kahinaan nito, tuluyan niyang nabaligtad ang laban. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake hanggang sa pakawalan niya ang isang napakalakas na suntok sa tagiliran ni Kyota. Dahil dito, bumagsak ang kalaban sa sahig at hindi na muling nakabangon. Natuwa si Gi-hoon sa naging resulta, ngunit kabaligtaran naman ang naramdaman ng mga kasamahan ni Kyota. Galit na galit ang buong grupo ng Yakuza, kaya sabay-sabay silang bumunot ng mga patalim upang gantihan siya. Gayunpaman, hindi kailanman natinag si Gi-hoon kahit napapalibutan pa siya ng mga armadong kalaban. Nauwi ang insidente sa isang matugong sagupaan kung saan halos nalipol ang buong grupo ng Japanese Yakuza sa Korea. Ngunit hindi rin nakaligtas basta si Ji-hoon dahil sa tindi ng laban. Malubha siyang nasugatan at naputol ang litid ng kanyang binti. Dahilan upang tuluyan siyang magtago at mamuhay ng malayo sa mundo sa loob ng maraming taon. Makalipas ang 10 taon, lumawak na ang impluwensya ng kanilang organisasyon at naging isa na itong makapangyarihang Jun Group. Hindi kailanman nakalimutan ni Chairman Jun ang malaking ambag ni Ji-hoon sa pag-angat ng kanilang samahan. Dahil dito, itinalaga niya ang nakababatang kapatid ni Ji-hoon na si Gi-suk bilang bagong CEO ng grupo. Kasabay nito, may panibagong puwersa na umusbong sa Korea, ang Bongan Group na pinamumunuan ni Chairman Gu. Matagal nang magkaibigan sina Chairman Gu at Chairman Jun, kaya nanatiling payapa ang ugnayan ng kanilang mga organisasyon. Ngunit kabaligtaran naman ang ugali ng anak ni Chairman Gu na si Junmo, na kilala sa pagiging mayabang at pabaya. Isang araw, kumuha si Junmo ng ilang Japanese gangster upang bugbugin ang isa sa mga manager ng Jun Group. Nang malaman ito ni Chairman Gu, agad siyang nakipagkita kay Chairman Jun upang humingi ng paumanhin para sa kagaguhang ginawa ng kanyang anak. Mabuti na lamang at hindi ganoon kataas ang posisyon ng biktima, kaya pinili na lamang ni Chairman Jun na huwag ng palakihin ng issue. Gayunpaman, may isa pa palang pakay si Chairman Gu. Nais niyang paalisin ang mga Yakuza sa Korea, ngunit ayaw niyang siya mismo ang kumilos dahil baka mapahiya ang kanyang anak. Noong una, wala itong interes kay Chairman Jun, ngunit nang ialok ni Chairman Gu ang ilang mahalagang teritoryo bilang kapalit, napilitan siyang tanggapin ang kasunduan. Pagbalik niya sa kanilang organisasyon, ipinasa ni Chairman Jun ang misyon kay Gi-suk dahil nararamdaman niya na tumatanda na siya at balak niya nang ipasa ang pamamahala ng buong grupo kay Gi-suk. Itinuring niya ang misyong ito bilang huling pagsubok bago tuluyang ibigay ang kanyang posisyon. Tinanggap naman ni Gi-suk ang utos, ngunit hindi na siya masaya sa buhay na puno ng karahasan. Habang papunta sila upang kausapin si Junmo, tinanong pa niya ang kanyang tauhan kung ano kaya ang magiging buhay nito kung hindi sila naging gangster. Hindi naman agad nakasagot ang kasama niya at maging si Gi-suk ay hindi rin alam kung saan siya magsisimula kapag iniwan niya ang mundong matagal niya ng kinabibilangan. Pagdating sa bahay ni Junmo, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Gi-suk. Agad niyang inutusan ang mga Japanese gangster na umalis na ng Korea at bumalik na sa Japan. Nainsulto naman si Junmo sa kanyang ginawa. Ngunit para kay Gi-suk, inaayos lamang niya ang problemang mismo si Junmo ang gumawa. Minaliit ni Junmo si Gi-suk at naniniwalang hindi ito magiging mahalagang tao kung hindi dahil sa kanyang kuya na si Ji-hoon. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, sarkastiko pa niyang tinanong kung maayos na raw ba ang binti ni Gi-hoon. Dito,
Unti-unting nabunyag ang katotohanan na si Chairman Gu pala ang may kagagawan sa pagkaputol ng Achilles o litid ni Gi-hun maraming taon na ang nakalipas. Matapos ang malaking digmaan laban sa Yakuza, hindi pa rin humupa ang galit ng mga ito at nagpadala pa sila ng mga karagdagang tauhan mula sa Japan. Upang tuluyang matapos ang sigalot, isinakripisyo ni Chairman Jun si Gi-hun at hinayaan itong akuin ang lahat ng sisi at parusa. Dahil doon, pumayag ang Yakuza na umatras at bumalik sa Japan. Samantala, si Chairman Go ang nagsilbing tagapamagitan sa negosasyon. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng malalawak na teritoryo at mula roon ay lalo pang lumakas at umunlad ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa revelasyong iyon, lalo lamang nag-alab ang galit na matagal nang kinikimkim ni Gi-suk. Hindi na siya nakapagpigil pa at agad niyang sinampal si Junmo sa harap ng lahat. Ng tangkaing sumugod ng mga bodyguard ni Junmo, mabilis namang humarang ang mga tauhan ni Gi-suk upang pigilan ang anumang gulo. Mariing sinabi ni Gi-suk na hindi dapat basta-basta binabanggit ni Junmo ang pangalan ng kanyang kapatid. Idinagdag pa niya na kung hindi kayang ayusin ni Junmo ang sarili niyang kaguluhan, siya mismo ang kikilos laban sa taong may kagagawan nito. Bago siya tuluyang umalis, nag-iwan pa siya ng isang babala. Sinabi niyang iyon na ang huling pagkakataon at dapat nang ayusin ni Junmo ang lahat ng kanyang kalokohan. Habang papalayo si Gi-suk, masama ang tingin sa kanya ni Junmo at sa isip nito, hindi niya papayagan na siya ang magiging talunan sa huli. Kinagabihan, nagtungo si Gi-suk sa bundok upang dalawin ng kanyang kuyang si Gi-hun. Tahimik na ang buhay nito sa gitna ng kagubatan at tila nasanay na sa mapayapang pamumuhay. Bagamat gusto rin ni Gi-suk ang ganoong klase ng buhay, hindi niya naman magawang sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Hindi rin nagawang kumustahin ni Gi-hun ang kalagayan ng kanyang kapatid. At kahit magkapatid sila, pareho nilang itinatago ang mabibigat na bagay na nasa kanilang mga puso. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na rin nagpaalam si Gi-suk. Ngunit napansin ni Gi-hun na tila may bumabagabag dito, kaya agad niya itong hinapol at tinanong kung may problema ba. Ngumiti lamang si Gi-suk at sinabing maayos lang ang lahat upang hindi na mag-alala ang kanyang kuya. Pagbalik sa kanyang bahay, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain. Maya-maya, napansin niya na kumikislap ang ilaw sa ibaba ng bahay, kaya agad siyang bumaba upang tignan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya sa basement, isang pusang gala lamang ang kanyang nadatnan. Madalas na itong pumupunta roon, kaya hindi na siya nagtaka. Ngunit nang biglang lumingon ang pusa sa isang direksyon, agad niyang naramdaman na mayroong mali. Tama nga ang kanyang kutob. May isang armadong lalaki na naghihintay pala upang tambangan siya. Mabilis na kumilos si Gi-suk at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang gangster. Tinanong niya ito kung sino ang nag-utos sa kanya, ngunit umiling lamang ang lalaki at wala itong sinabi. Pagkatapos, inutusan niya itong umalis na, ngunit bigla lamang itong ngumiti. Doon niya napansin na hindi pala iisa ang kanyang kalaban. Isa-isang lumabas ang iba pang mga gangster na kanina pang nakapaligid sa kanya. Napilitan tuloy lumaban si Gi-suk. Kung ang kanyang kuya ang pinakakinakatakutang assassin sa Korea, hindi rin naman nalalayo ang kanyang kakayahan dito. Sa loob lamang ng ilang sandali, isa-isa niyang napabagsak ang mga umatake sa kanya. Halos wala ni isa sa kanila ang nakasabay sa kanyang bilis at husay. Sa huli, ang unang lalaki lamang ang natira. Kahit sugatan na, muli pa rin itong sumugod habang may hawak na kutsilyo. Madali naman siyang napigilan ni Gi-suk at naagaw ang kanyang patalim. Halos tumikit na ang talim sa mata ng salarin. Ngunit sa halip na tapusin ito, pinili niyang patawarin ito at palayain. Sa kasamaang palad, isang malaking pagkakamali ang kanyang ginawa. Dahil bigla na lamang siyang sinaksak ng lalaki. At dahil sa matinding tama, bumagsak si Gi-suk at tuluyang binawian ng buhay. Kinabukasan, nakarating kay Gi-hun ng balitang patay na ang kanyang nakababatang kapatid. Labis siyang nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Agad namang nagsagawa ng isang marangyang burol ang Jun Group bilang paggalang kay Gi-suk. Dumalo rito ang maraming kilalang personalidad mula sa mundo ng mga sindikato, kabilang sina Chairman Go at ang anak nitong si Junmo. Habang nakaluhod sa harap ng larawan ni Gi-suk, lihim nang ngumiti si Junmo. Para sa kanya, iyon ang nararapat na sinapit ng kanyang kalaban. Hindi pa siya nakontento roon. Sinadya pa niyang asarin ang mga tauhan ni Gi-suk at tinanong kung bakit hindi nila nagawang protektahan ang kanilang pinuno. Dahil dito, lalong tumindi ang hinala ng mga tauhan ni Gi-suk na may kinalaman si Junmo sa nangyaring pagpatay. Samantala,
Sa labas ng burol, nilapitan ni Manager Choi ng June Group ang isang lalaking kulot na kasalukuyang nagtatrabaho para kay Chairman Gu. Dati rin itong miyembro ng June Group, ngunit ipinagkanulo nito ang kanyang mga kasamahan upang lumipat sa kabilang panig. Diretsahang tinanong ni Manager Choi kung muli na naman ba itong nagtaksil at may kinalaman sa pagkamatay ni Gisuk. Ngunit marin itong tumanggi at iginiit na wala siyang alam sa insidente. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang isang grupo mula sa tanggapan ng mga prosecutor. Itinuro sila ng lalaking kulot at sinabing baka sila ang may mga kasagutan sa hinahanap ni Manager Choi. Ang pinuno ng grupong iyon ay si Gumon, ang panganay na anak ni Chairman Jun. Gayunpaman, magkaiba ang pananaw ng bawat isa. Nang dumating si Gumon, agad siyang hinarang ni Manager Choi at magalang na pinayuhan na umuwi na lamang at magpahinga. Dahil alam ni Manager Choi na hindi lamang simpleng pakikiramay ang pakay ni Gumon, nais nitong imbestigahan ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Gisuk. Nang sabihin ni Gumon na gusto niyang makausap ang kanyang ama, na natiling matigas si Manager Choi at hindi siya pinayagang makapasok. Maya-maya pa ay dumating si Gihun. Isa siya sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumakas at umangat ang June Group. Dahil dito, agad siyang sinalubong ni Manager Choi ng may matinding paggalang at inutusan pa ang lahat ng kanyang tauhan na yumuko bilang pagrespeto sa dating alamat ng kanilang organisasyon. Iisa lamang ang pakay ni Gihun, ang masilayan ang kanyang nakababatang kapatid sa huling pagkakataon. Agad naman siyang dinala ni Manager Choi sa morgue kung saan nakahimlay ang katawan ni Gisuk. Ipinaliwanag ni Manager Choi na nasangkot umano ito sa isang sagupaan laban sa grupo ng mga armadong kalalakihan. Ngunit dahil sa haba ng karanasan ni Gihun sa ilalim ng mundo ng mga sindikato, agad niyang napansin na may mali sa paliwanag na iyon. Para sa kanya, hindi ito isang ordinaryong insidente. Pagkatapos nito, umalis si Gihun upang harapin si Chairman Jun. Kahit matagal na siyang namuhay ng malayo sa mundo ng krimen, yumuko pa rin siya bilang tanda ng paggalang. Nagulat naman si Chairman Jun sa biglaang pagdating ni Gihun dahil noon ay nangako ito na hindi na muling babalik pa. Ngunit ipinaliwanag ni Gihun na dumating lamang siya upang ihatid ang huling pamamaalam niya sa kanyang kapatid. Hindi rin maitago ni Chairman Jun ang kanyang pagdadalamhati sa sinapit ni Gisuk. Sa pagkakataong iyon, ipinaalala ni Gihun ang kasunduang ginawa nila 10 taon na ang nakalipas. Nangako siyang mamumuhay na parang patay at hindi na muling masasangkot pa sa mundo ng mga sindikato. Bilang kapalit, nangako naman si Chairman Jun na puprotektahan si Gisuk anuman ang mangyari. Tinupad ni Gihun ang kanyang bahagi ng kasunduan sa loob ng 10 taon. Ngunit malinaw na nabigo si Chairman Jun na tuparin ang kanyang ipinangako. Pagkatapos, nagtanong si Gihun sa katotohanang hindi nila sinasabi tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit kapwa na natiling tahimik sina Chairman Jun at Chairman Gu. Nang mapagtanto niya na wala siyang makukuhang sagot, tahimik siyang yumuko at nagpaalam na aalis na lamang. Pagkaalis niya, nakonsensya si Chairman Jun at agad na sumunod upang habulin si Gihun. Ngunit paglabas niya, wala na itong bakas na tila naglaho na lamang sa hangin. Hindi nagtagal, isang lalaki ang lumapit kay Gihun. Nagpakilala ito bilang si Hebyong, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Gisuk. Ipinaliwanag ni Hebyong na wala ng iba pang kamag-anak ang magkapatid. Dahil hindi na maaaring magtagal si Gihun sa publiko, siya na lamang ang tatayong kinatawan ng pamilya at mangangasiwa sa lahat ng kailangan para sa burol at libing ni Gisuk. Tahimik namang nagpasalamat si Gihun bago siya umalis. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo siya sa bahay ni Gisuk upang alamin pa ang mga pangyayari bago ito namatay. Ngunit halos wala rin siyang natagpo ang mahalagang impormasyon. Ang nakita lamang niya ay isang litrato ng kanilang kambing at isang nakabalot na regalo na inihanda ni Gisuk para sa kanyang kaarawan. Labis namang nasaktan si Gihun nang mapagtanto niya na hindi na kailanman maibibigay ng kanyang kapatid ang regalong iyon ng personal. Tahimik niyang isinuot ang damit na inihanda para sa kanya ni Gisuk. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay nang walang imik, dala ang matinding lungkot at pangungulila. Kinabukasan, nagtungo si Gihun sa himpilan ng pulisya upang hilingin na makausap ang lalaking inaresto sa pagpatay sa kanyang kapatid. Ngunit tinanggihan siya ng mga pulis. Ipinaliwanag nila na hindi maaaring makipagkita ang pamilya ng biktima sa sospek hanggat hindi nagsisimula ang paglilitis. Nagbago lamang ang sitwasyon nang makita ni Gihun ang investigador na namamahala sa kaso. Lumalabas na hindi pala sila estranghero sa isa't isa. Noon ay kabilang din ang lalaking iyon sa mundo ng mga sindikato. Ilang salita lamang ang sinabi ni Gihun at agad na nagbago ang pakikitungo ng pulis sa kanya.
Maya-maya pa, dinala sa private interrogation room ang pangunahing sospek na si Yu Chan. Halatang nagulat ito nang makita si Gi-hun na naghihintay sa loob. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Gi-hun. Direkta niyang tinanong kung sino ang nagbigay ng address ng bahay ni Gi-suk sa mga taong umatake rito. Nagkunwari siyang yumuko bilang paghingi ng tawad. Ngunit maya-maya ay ngumiti siya ng may pang-aasar. Ina ka, udal mo ba't ko pinatay? Dahil ganyan yung inantingin niya sa akin bago ko siya pinatay. Nanatili namang kalmado si Gi-hun. Mahinaon niyang sinabi na kung hindi siya magsasalita, isa-isahin niyang hahanapin ang lahat ng taong malapit sa kanya, mga kaibigan, kakilala at maging ang kanyang mga magulang. Ngunit tila walang epekto ang kanyang pagbabanta sa lalaki. Sa halip, mapanghamon pa nitong sinabi na sana ay mahanap ni Gi-hun ang kanyang pamilya at patayin ng mga ito dahil matagal na siyang itinakwil ng mga iyon noong bata pa silang magkapatid. Teka. Nahanap mo yung mga inayupak na magulang namin. Basagin mo mga pagmumukha nila. Patayin mo na lang sila. Bata pa lang kami ng kapatid ko, iniwan na kami ng mga yun. Dahil sa sinabi ni Yu Chan, nalaman ni Gi-hun na mayroon pa pala itong nakababatang kapatid. Wala na siyang sinabi pa at tahimik na lumabas ng interrogation room. Ngunit ang tuluyang magsara ang pinto, saka lamang nakaramdam ng matinding kaba si Yu Chan. Para bang ngayon niya lamang naisip ang maaaring mangyari sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal, lihim na sinundan ni Gi-hun ang nakababatang kapatid ni Yu Chan. Ang pagsubaybay nito ay nauwi sa isang internet cafe. Subalit pagpasok niya roon, agad niyang napagtanto na isa pala itong bitag. Napalibutan siya ng grupo ng mga armadong lalaki na matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Gi-hun. Pinagmasdan niya ang buong paligid at sabay na nagtanong kung kompleto na ba silang lahat. Nagtaka naman ang mga gangster sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay mahinaon niyang sinabi na ang totoo ay hindi siya ang nahulog sa bitag, kundi silang lahat at sinadya niya ang lahat ng iyon. Nang marinig ito, sabay-sabay namang nagtawanan ng mga gangster. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Gi-hun. Isa lamang ang gusto niyang malaman kung sino ang tunay na utak sa likod ng kanilang grupo. Matapang namang sinabi ng kanilang leader na wala silang amo at walang sino mang nag-uutos sa kanila. Sarili lamang daw nilang desisyon ang lahat ng kanilang ginagawa. Nang marinig iyon, tumango lamang si Gi-hun. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na kung ganoon ay wala na silang silbi pang mabuhay. Kasunod noon, biglang sumugod ang isa sa mga lalaki. Ngunit isang suntok lamang ang pinakawalan ni Gi-hun at agad itong bumagsak. Bago pa man makapag-react ang iba, mabilis na kumilos si Gi-hun. Sinaksak niya ng chopstick ang isa sa mga bibig ng kalaban. Doon lamang napagtanto ng grupo na maling tao ang kanilang ginalit. Bagamat matagal nang iniwan ni Gi-hun ang mundo ng mga sindikato, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang husay sa pakikipaglaban. May isang lalaki na halos malunod matapos ipasok ang isang buong bote ng tubig sa bibig nito, habang ang isa naman ay nabalian ng binti sa lakas ng kanyang pag-atake. Sa puntong iyon, wala nang paraan upang umatras pa ang mga gangster. Sa matinding takot, inutusan ng kanilang leader ang lahat na sabay-sabay na sumugod. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang utos, isa sa kanyang mga tauhan ang lumipad palabas ng gusali matapos tamaan ng napakalakas na suntok ni Gi-hun. Tuluyan nang nabahag ang buntot ng leader at nawalan na ng pag-asa. Sa huli, wala siyang nagawa kundi aminin ang katotohanan. Inamin niya na may isang makapangyarihang tao na lihim na nag-uutos sa kanilang lahat at siya ang nasa likod ng buong plano. Gayunpaman, hindi na nagbago ang desisyon ni Gi-hun. Sa mismong lugar na iyon, tinapos niya ang leader ng grupo. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Yu Chan ay nanginginig sa sobrang takot at nagtago sa ilalim ng mesa. Matapos niyang harapin ang lahat ng kalaban, saka lamang nilapitan ni Gi-hun ang binata. Kasabay nito, unti-unting nabunyag ang tunay na nangyari noong gabing pinatay si Gi-suk. Ang unang saksak na tinamo niya ay mababaw lamang at hindi sapat upang siya ay mapabagsak. Hindi rin naging sapat ang lakas ng grupong umatake upang talunin siya. Sa halip na patayin ng mga ito, pinili ni Gi-suk na patawarin sila at pinayagang umalis ng buhay. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinugot ang kutsilyong nakabaon sa kanyang tiyan at naglakad palayo. Ngunit bago pa man siya makasakay ng elevator, doon lumitaw ang tunay na salarin na siyang tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Samantala, sa burol ni Gi-suk, dumating ang isang misteryosong lalaki na may suot na salamin at agad na hinanap si Chairman Jun.
Nang makita ito ni Chairman Jun, agad niya itong nakilala bilang si Yongdu, isang taong kilala sa underground dahil sa kanyang misteryosong pagkakakilanlan. Pagkatapos, lumabas ang dalawa upang mag-usap ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, unang nagtanong si Yongdu kung may nalalaman ba si Chairman Jun tungkol sa tunay na pagkamatay ni Gisok. Sa halip na sumagot, binalikan siya ni Chairman Jun ng isa pang tanong. Nais nitong malaman kung si Yongdo ba mismo ay may itinatagong sikreto. Dahil dito, nauwi sa isang tensyonadong katahimikan ang kanilang pag-uusap. Pareho silang naghihinala na may nalalaman ang isa't isa, ngunit walang sino man ang handang magsabi ng buong katotohanan. Kasabay nito, nagsimula na ring tutukan ng tanggapan ng mga prosecutor ang kaso ng pagkamatay ni Gisok. Nangyari ang insidente sa mismong sentro ng Seoul, 5 buwan bago ang halalan ng pagkapangulo. Dahil dito, naghinala ang chief prosecutor na maaaring may mas malaking sabwatan sa likod ng lahat ng nangyari. Ayon sa kanya, nagsimula ang Jun Group bilang isang organisasyon na sangkot sa underground. Ngunit ang pamunuan ito ni Gisok, unti-unti nitong binago ang direksyon ng grupo at ginawa nitong lehitimong kumpanya sa paningin ng publiko. Gayunpaman, naniniwala ang chief prosecutor na isa lamang itong panlabas na imahe. Sa likod ng kanilang legal na negosyo, ginagamit pa rin umano ang kumpanya bilang paraan upang pagtakpan at palusutin ang maruming pera ng sindikato. Dahil dito, naalala ng chief prosecutor ang isang madilim na pangyayari na naganap 20 taon na ang nakalipas. Bilang itinuturing na pangunahing tagapagmana ng Jun Group, ang biglaang pagkamatay ni Gisok ay nagdulot ng napakaraming katanungan. Noon, ang Jun Group at Bongan Group ay iisang organisasyon lamang at kilala bilang Bumodong Gang. Hawak nila ang buong lungsod ng Seoul at sila ang pinakamakapangyarihang grupo sa panahong iyon. Ngunit habang isinasagawa ang pagpili ng bagong pinuno, misteryosong namatay ang nag-iisang anak ng kanilang leader. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng pagkakataon sina Chairman Jun at Chairman Go na magsanib puwersa upang pabagsakin ang kanilang nakatataas. Matapos silang magtagumpay, tuluyan nilang hinati ang dating organisasyon at nagbuo ng 2 makapangyarihang grupo na kilala ngayon bilang Jun Group at Bongan Group. Naniniwala ang chief prosecutor na maaaring magsimula na naman ang panibagong digmaan sa underground. Pagkatapos ng paliwanag, pinaalis niya ang lahat ng kanyang mga tauhan at si Gumon lamang ang kanyang ipinaiwan sa opisina. Dito ay sinabi niya na kahit nagsumikap si Gumon na makapasok sa opisina ng mga piskal gamit ang sarili niyang kakayahan, hindi pa rin niya maiwasan na maliitin siya ng kanyang mga kasamahan. Para sa kanila, anak lamang siya ni Chairman Jun. Kahit sa sarili niyang tahanan ay hindi niya rin nararamdaman ang tunay na paggalang. Dahil sa matagal na niyang kinikimkim ang sama ng loob, direkta niyang tinanong ang chief prosecutor kung ano ba talaga ang tunay nitong pakay. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Ipinaliwanag ng chief prosecutor na binibigyan niya si Gumon ng pagkakataong pumili kung saan siya papanig. Sinabi nito na kapag nalutas ni Gumon ang kaso ng pagkamatay ni Gisok, magiging malaking hakbang iyon upang mapabilis na umangat ang kanyang karera bilang prosecutor. Sa ibang eksena, bumalik naman si Gihon sa himpilan ng pulisya upang muling kausapin si Yu-chan. Sa pagkakataong ito, pinakinggan ni Yu-chan ang voice recording ng kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig niya na buhay pa ang kanyang kapatid, bahagya siyang nakahinga ng maluwag, ngunit agad siyang binalaan ni Gihon. Sinabi nito na kung hindi siya magsasabi ng buong katotohanan, hindi niya matitiyak ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Dahil wala na siyang no choice, tuluyan ng umamin si Yu-chan. Ikinuwento niya na may isang lihim na chatroom na tinatawag na graveyard. Dito umano kumukuha ng mga bayarang tauhan ang mga taong gustong magpagawa ng maruruming trabaho. Ayon kay Yu-chan, isang misteryosong tao ang nagbayad ng malaking halaga upang ipapatay si Gisok. Ngunit iginiit niya na hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng taong nag-utos sa kanila dahil hindi pinapayagan ng mga tauhan na magtanong tungkol sa kanilang kliyente. Napansin ni Yu-chan na hindi pa rin kumbinsido si Gihon, kaya sinabi niya kung gusto niyang tiyakin ang kanyang mga sinasabi, dapat nitong kausapin ng kanyang abogado. Ayon sa kanya, ang mismong grupo ng graveyard ang nagtalaga ng abogado upang humawak sa kanyang kaso. Hindi nagtagal, dumating nga ang babaeng abogado sa himpilan ng pulisya.
ipinakita niya ang isang nakahandang salaysay at sinabi kay Yuchan na kailangan lamang niya itong lagdaan. Idinagdag pa niya na siya na ang bahala sa lahat ng natitirang legal na proseso. Sa halip na sumunod, tahimik lamang na itinaas ni Yuchan ang kanyang gitnang daliri bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit hindi man lamang naapektuhan ang babaeng abogado. Ngumiti lamang siya, tumalikod at lumabas ng silid. Pagkasakay niya sa kanyang sasakyan, agad siyang tumawag sa kanyang boss. Inireport niya na matagumpay ang kanilang plano. Ayon sa kanya, kapag nahuli ang mga taong tulad ni Yuchan, wala na silang magagawa kundi sundin ang lahat ng utos na ibibigay sa kanila. Habang nasa loob ng sasakyan ng abogado, bigla na lamang may pumasok na isang lalaki sa loob ng kanyang kotse. Nagulat siya at agad na nagtanong kung sino ito. Sumagot naman ito at sinabing siya ang kuya ng biktima. Bagamat halatang kinabahan ng abogado, sinubukan pa rin nitong nanatiling kalmado. Ipinaalala niya na malapit lamang sila sa himpilan ng pulisya at isa siyang lisensyadong abogado kaya hindi siya natatakot. Ngunit nanatiling tahimik lamang si Gi-hun. Hindi niya na kinailangan pang magsalita, sapat na ang malamig niyang titig upang manginig ang babae sa takot. Sa huli, wala na itong nagawa kundi sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa lihim ng organisasyon na tinatawag na Graveyard. Ayon sa kanya, isa itong illegal na samahan na nagsisilbing tagapamagitan ng mga kriminal. Isa itong online platform na nag-uugnay sa mga taong gustong magpagawa ng krimen at sa mga taong handang akuin ang sisi kapalit ng malaking halaga. Ngunit hindi lahat ay kusang pumapayag na maging fall guy. Dahil dito, ang pangunahing target ng Graveyard ay ang mga kabatahang pasaway at walang direksyon ng buhay. Kapag nakagawa ang mga ito ng mabigat na krimen para sa organisasyon, nakakatanggap sila ng malaking bayad at kung minsan ay nakakaiwas pa sila sa mandatory military service. Dahil dito, unti-unting dumami ang kabataang naging miyembro ng Graveyard, kabilang na ang grupo ni Yuchan. Ipinaliwanag din ng abogado na ang tanging tungkulin niya ay tiyaking maayos na maipapasa sa ibang tao ang lahat ng pananagutan sa krimen at hanggang doon lamang daw ang kanyang nalalaman. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, sinabi niya kung nais pa ni Gi-hun ng mas maraming impormasyon, kailangan nitong hanapin ang direktor ng Graveyard na si Song-wan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gi-hun, agad siyang nagtungo sa address na nakasulat sa business card ng abogado. Pagdating niya sa opisina ng Graveyard, oras na ng uwian. Nilapitan siya ng isa sa mga manager at mayabang na nagtanong kung alam ba niya kung anong klaseng lugar ang pinasok niya. Maikli lamang ang naging sagot ni Gi-hun. Hinahanap niya si Song-wan. Sa halip na tulungan siya, pinili ng mga empleyado na harangin at takutin siya. Ngunit hindi sila umubra. Isa-isang pinabagsak ni Gi-hun ang mga humarang sa kanya. Pagkatapos, lumapit siya sa receptionist at inutusang tawagan si Song-wan. Pagkarinig pa lang ng pangalan ni Gi-hun sa kabilang linya, agad na nagbago ang ekspresyon ni Song-wan. Dahil alam niya na hindi basta pagbisita ang pakay ng taong iyon. Sinabi naman ni Gi-hun na hihintayin niya ito sa opisina. Dahil dito, agad na inutusan ni Song-wan ang kanyang driver na ipaalam sa lahat ng empleyado na umatras at huwag makialam. Ngunit huli na ang lahat. May isa pang empleyado ang palihim na sumubok na umatake kay Gi-hun. At sa eksaktong sandaling iyon, tumawag ang driver upang ibigay ang babala. Dahil dito, napansin agad ni Gi-hun ang lalaking nagtatangkang sumalakay at mabilis niya itong pinabagsak. Sunod-sunod namang sumugod ang iba pang mga empleyado. Ngunit isa-isa rin silang napatumba gamit ang kanyang malupit na kakayahan sa pakikipaglaban. Nang dumating si Song-wan sa opisina, tumambad sa kanya ang lahat ng kanyang mga tauhan na nakahandusay sa sahig. Wala na siyang nagawa kundi lapitan si Gi-hun. Pinilit niyang ngumiti at tinawag pa itong matagal na niyang kaibigan. Nakiusap din siya na patawarin na ang kanyang mga tauhan dahil wala naman daw silang alam sa tunay na nangyayari. Ngunit hindi interesado si Gi-hun sa anumang paliwanag. Direkta niyang sinabi na iisa lamang ang gusto niyang malaman. Sino ang taong nagbayad sa Graveyard upang ipapatay si Gi-sok? Dahil sa matinding pressure, agad na lumuhod si Song-wan at humingi ng tawad. Sinabi niyang kung nalaman niya na si Gi-sok pala ang target ay hinding-hindi niya na sana tinanggap ang trabahong iyon. Hindi niya rin inasahan na magagawa ng mga batang ipinadala niya na mapatay ang isang taong kasing husay ni Gi-sok. Ayon sa kanya, sa mundong ginagalawan nila, ang pinakamahalagang batas ay ang hindi kailanman isiwalat ang pagkakakilanlan ng kliyente, gaano man kalaki ang kapalit. Ngunit nauubusan na ng pasensya si Gi-hun. Malamig niyang sinabi na wala siyang pakialam sa anumang paliwanag. Ang kailangan niya ay ang pangalan ng taong nasa likod ng lahat.
Ngunit muli na namang nakiusap si Songwan. Naniniwala rin siya na ang taong nasa likod ng lahat ay hindi niya kayang galawin. Ngunit walang makikitang bakas ng takot sa mukha ni Gi-hun. Malamig niyang sinabi na siya ang magpapasya kung kaya niyang galawin ang taong iyon o hindi. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang mga sigawan at ang pagpapahirap niya kay Songwan. Makalipas lamang ang ilang sandali, duguan na ang mukha ni Songwan at sa huli, inamin niya ang tunay na nag-utos sa pagpatay kay Gi-sok. Walang iba kung hindi si Junmo, ang anak ni Chairman Go ng Bongan Group. Bago umalis si Gi-hun, sinubukan pa siyang pigilan ni Songwan. Binalaan niya ito na kapag ginalaw niya si Junmo, para na rin niyang idiniklara ang digmaan laban sa buong Bongan Group. Ngunit hindi iyon pinansin ni Gi-hun. Tahimik siyang tumalikod at diretsyong nagtungo sa headquarters ng Bongan Group. Kasabay nito, nakarating din kay Chairman Chun ang balitang si Junmo nga ang nagbayad upang ipapatay si Gi-sok. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang inutusan si Manager Choi na maghanda ng isang pribadong pagpupulong kasama si Chairman Go. Ang lugar na iyon ay ginagamit lamang kapag may napakaseryosong problema na kailangang pag-usapan ng dalawang grupo. Pagharap nila sa isa't isa, ipinaalala ni Chairman Chun ang matagal na nilang kasunduan. Noong panahong pinabagsak nila ang dati nilang pinuno at hinati ang kanilang organisasyon sa dalawang grupo, nagtakda sila ng isang mahigpit na batas. Kapag may sino man mula sa grupo ang gumawa ng kasalanan laban sa kabilang panig, kailangan nitong magbayad ng katumbas na kabayaran maliban na lamang kung may maiaalok na kapalit na sapat upang maayos ang sigalot. Ngunit hindi pa rin maunawaan ni Chairman Go kung bakit muling binubuksan ni Chairman Chun ang usaping iyon dahil hindi pa nito alam na ang sarili niyang anak ang nasa likod ng pagpatay kay Gi-sok. Mahigpit na sinabi ni Chairman Chun na kahit anak pa ni Chairman Go ang sangkot, walang sino man ang maaaring maging exception sa kanilang itinakdang batas. Unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Chairman Go. Ipinaalala niya na siya mismo ang isa sa mga taong tumulong na gumawa ng patakarang iyon. Ayon sa kanya, kung hindi dahil sa kaguluhang nangyari 10 taon na ang nakalipas na kinasangkutan ni Gi-hun, hindi sana nila kailangan magkaroon ng ganoong lihim na kasunduan. Pagkatapos ay mariin niya ring sinabi na ayaw niya nang sundin ang lumang patakaran. Binalaan pa niya si Chairman Jun na kapag may nagtangkang saktan si Junmo, hindi siya basta manonood lamang. Gayunpaman, nilinaw ni Chairman Jun na wala siyang balak na magsimula ng digmaan. May nais lamang siyang ipaalala. Sinabi niya na winasak ni Gi-hun ang buong graveyard para lamang malaman kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at tahimik na pumasok si Gi-hun. Nagkatinginan ang dalawang matanda at kapwa nagulat sa kanyang pagdating. Walang anumang pag-aalinlangan, hinila ni Gi-hun ang isang upuan at umupo sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ay tumagay siya ng isang baso ng soju na tila wala siyang pakialam sa mabigat na tensyon sa loob ng silid. Direkta niyang itinanong kung may kinalaman ba ang alinman sa kanila sa pagkamatay ni Gi-sok. Pareho naman silang tumahimik at walang sino man ang agad na sumagot. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Chairman Jun. Sinabi niyang dahil ang insidente ay may kaugnayan sa Jun Group, siya na ang bahalang umayos sa lahat ayon sa kanilang mga patakaran. Nangako si Chairman Gu na ipapasara niya ang graveyard at pananagutin ang grupong umatake kay Gi-sok. Ngunit umiling lamang si Gi-hun. Para sa kanya, hindi sapat ang mga iyon. Pagkatapos, tumingin si Gi-hun kay Chairman Gu. Malamig niyang tinanong kung balak ba nitong sundin ang kanilang itinakdang batas. Sinabi niya na alam niya na kung sino ang tunay na utak sa likod ng lahat. Dahil sa revelasyong iyon, tuluyang natigilan si Chairman Gu. Kasunod nito, mariing sinabi ni Gi-hun na hindi niya kailangan ang tulong ng sino man. Ang gusto niya ay huwag silang makialam at siya mismo ang haharap at magpaparusa sa taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pagkasabi nun, tahimik siyang tumayo at lumabas ng silid. Nanatili namang tahimik sina Chairman Jun at Chairman Gu. Pagkaalis ni Gi-hun, agad na lumingon si Chairman Gu kay Chairman Jun at nakiusap na tulungan siyang pigilan ang maaaring mangyari. Sinabi pa niya na handa siyang magbigay anumang kapalit, maging ang mga teritoryo, negosyo o kahit pa ang kanilang mga kasino, basta lamang hindi mauwi sa isang madugong digmaan ng sitwasyon. Ngunit hindi nagpadala si Chairman Jun sa alok na kompromiso. Sa halip, malamig niyang tinanong si Chairman Gu kung naniniwala ba talaga ito na kaya nilang patayin si Gi-hun. Dahil wala na siyang ibang maisip, nagbanta na lamang si Chairman Gu. Mariin niyang sinabi na kapag may nangyaring masama kay Junmo, tuluyan ng matatapos ang matagal nilang samahan ni Chairman Jun. Ngunit hindi man lang natinag si Chairman Jun.
tahimik lamang siyang tumayo at naglakad palabas ng silid. Sa huli, napilitan si Chairman Gu na mag-alok ng mas malaking kapalit. Ipinangako niya na ililipat niya ang pamamahala ng DRO Hotel kay Chairman Jun kapalit ng kanyang tulong. Pagkarinig nito, napahinto si Chairman Jun at muling hinarap ang kanyang kausap. Samantala, pagdating ni Chairman Gu sa punong tanggapan ng Bongan Group, agad niyang sinikmuraan sa muka ang kanyang anak. Hindi maintindihan ni Junbo kung bakit siya binubugbog ng sariling ama. Ngunit nang tanungin siya kung siya ba ang nag-utos na ipapatay si Gisok, agad niyang naunawaan ng dahilan. Hindi na siya nagsinungaling, direkta niyang inamin na siya ang may kagagawan nito. Sa halip na magsisi, mayabang pa niyang sinabi na ginawa lamang niya iyon dahil pinahiya siya nito. Ngunit hindi niya naisip kung gaano kabigat ang naging bunga ng kanyang ginawa, kaya galit na galit si Chairman Gu. Pagkatapos, tinawag niyang walang silbi ang sarili niyang anak. Labis namang nasaktan si Junmo. Para sa kanya, kung pati ang sarili niyang ama ay minamaliit siya, hindi nakataka-taka na ganoon din ang tingin ng ibang tao. Sinabi niyang iyon ang dahilan kung bakit desperado siyang patunayan ng kanyang halaga, ngunit umiling lamang si Chairman Gu. Ayon sa kanya, wala nang kailangang pang patunayan si Junmo. Ang tanging dapat itong gawin ay mabuhay ng tahimik at gamitin ang yaman ng kanilang pamilya. Subalit sa kasalukuyang sitwasyon, maging ang simpleng pananatiling buhay ni Junmo ay hindi natiyak. Dahil dito, inutusan niya ang anak na magtago muna sa isang ligtas na lugar habang siya ang bahala sa lahat ng problema. Samantala, pag-uwi ni Chairman Jun, nagpasya siyang tanggapin ng alok na kasunduan ni Chairman Gu. Ngunit hindi iyon matanggap ni Manager Choi. Para sa kanya, hindi makatarungan ang nangyari kay Gisok. Nagalit si Chairman Jun nang marinig iyon. Mahigpit niyang tinanong si Manager Choi kung balak ba nitong suwayin ang kanyang mga utos. Pagkatapos, inutusan niya itong ipaalam sa lahat ng kanyang tauhan na manahimik muna at huwag nang gumawa ng anumang hakbang. Bagamat labag ito sa kanyang kalooban, wala nang nagawa si Manager Choi kundi sumunod at umalis. Sa kabilang banda, hindi nila namalayan na naririnig pala sila ni Gumon sa loob ng kanyang kwarto. Dahil dito, nakakuha siya ng unang mahalagang piraso ng impormasyon tungkol sa kaso ng pagkamatay ni Gisok. Paglabas ni Manager Choi, bigla naman niyang nakasalubong si Hebyom. Sinabi nito na nais niyang makausap si Chairman Jun, ngunit agad siyang pinigilan ni Manager Choi. Ipinaliwanag niya na wala sa tamang kalagayan si Chairman Jun upang makinig sa sinuman. Hindi naman pumayag si Hebyom. Sa halip, sinabi niya ang tanging dahilan kung bakit sunod-sunuran si Manager Choi ay dahil gusto nitong agawin ang posisyon na iniwan ni Gisok. Dahil sa paratang na iyon, tuluyang nagalit si Manager Choi. Mahigpit niya itong pinagsabihan at ipinaunawa na wala itong alam sa tunay na sitwasyon. Sa kabutihang palad, dumating si Gumon at agad na namagitan upang pigilan ang lumalalang tensyon. Dahil dito, wala nang nagawa si Manager Choi kundi paalisin si Hebyom. Pagkatapos ay binalingan niya si Gumon at sinabing wala itong dapat pakialam sa mga usapin ng kumpanya. Ngunit kumiti lamang si Gumon. Mahinaon niyang tinanong si Manager Choi kung ano ba talaga ang mga inaasahan nitong makukuha sa lahat ng kanyang ginagawa. Pagkasabi noon, tahimik siyang naglakad palayo at iniwan niyang naguguluhan si Manager Choi. Samantala, nagtungo si Hebyom kay Gihun. Sinabi niya na alam niyang naghahanda na itong magiganti at nais niyang sumama. Ngunit tumanggi si Gihun. Ayaw niyang madamay si Hebyom dahil alam niya na napakalaking panganib ang kanyang haharapin. Ngunit hindi umatras ang binata. Sinabi niya na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay ng walang ginagawa habang hindi nakakamit ang hustisya. Ipinaalala rin niya na napakalaki ng naitulong sa kanya ni Gisok, kaya tungkulin niyang suklian ang kabutihang iyon. Sa huli, pumayag din si Gihun at isinama siya sa kanyang plano. Ngunit may isa silang problema. Hindi nila alam kung saan nagtatago si Junmo. Dahil dito, muling nakipag-ugnayan si Hebyom sa graveyard upang gamitin ang malawak nitong network sa paghahanap ng tao. Hindi nagtagal, natunton ng organisasyon ang kasalukuyang kinaroroonan ni Junmo. Agad namang ipinaalam ni Hebyom kay Gihun na kasalukuyang nagtatago si Junmo sa DRO Hotel. Matapos marinig ang impormasyong iyon, sinabi ni Gihun na siya na ang bahala sa susunod na hakbang. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Gumon ang lihim na pakikinig sa mga usapan ng kanyang ama sa telepono. Sa sandaling iyon, ang kausap ng kanyang ama sa kabilang linya ay si Yongdo. Tinanong ni Chairman Jun kung tama ba o mali ang naging pasya niya sa pagkakataong ito. Bilang tugon, ipinaalala ni Yongdo ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya,
Dahil sa naging desisyon noon na may kaugnayan kay Gihon, napilitan ng kanilang grupo na isuko ang malaking bahagi ng kanilang teritoryo sa Bongan Group. Ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Kung noon si Chairman Jun ang nangangailangan ng tulong, ngayon naman ay si Chairman Go ang napilitang humingi ng pabor. Ayon kay Yongdo, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para baliktarin ni Chairman Jun ang sitwasyon at mabawi ang mga nawala sa kanya noon. Naniniwala rin siya na sapat ang talino ni Chairman Jun upang samantalahin ang pagkakataong iyon. Pagkatapos ng pag-uusap, nagsimulang bumuo si Chairman Jun ng sarili niyang plano. Samantala, matapos marinig ni Gumon ng buong usapan, agad siyang naganda ng search warrant laban sa Jun Group at Bongan Group bilang bahagi ng kanyang investigasyon. Sa kabilang banda, lihim namang naghanap si Chairman Go ng isang asasin upang ipapatay si Gihon. Ngunit tumanggi ang asasin. Ayon sa kanya, alam niya na hindi pangkaraniwang tao si Gihon at ayaw niyang tanggapin ang ganoong misyon. Pagkasabi nito ay bumaba siya ng sasakyan at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya sandali at muling nagsalita. Ipinaalala niya kay Chairman Go na kung nabigo ang grupong inupahan ni Junmo na patayin si Gisok, mas lalong imposible para sa mga ordinaryong tao na mapigilan si Gihon. Pagkatapos nun ay tuluyan na siyang umalis. Napaisip naman si Chairman Go sa kanyang narinig. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na alamin ang kasalukuyang galaw ng pulisya. Kasabay nito, inutos din niya na ilipat si Junmo sa isang ligtas na taguan. Dahil dito, ipinadala si Taeyon upang sunduin si Junmo. Sa mga oras na iyon, wala namang kamalay-malay si Junmo at nabala pa rin sa pagpaparty sa loob ng DRO Hotel. Maayos siyang kinausap ni Taeyon at nakiusap na sumama sa kanya para magtago. Ngunit walang takot na tumawa lamang si Junmo. Para sa kanya, walang dahilan upang katakutan si Gihon. Mahinaon namang ipinaliwanag ni Taeyon na kahit ang sarili niyang ama ay nag-iingat kay Gihon. Ngunit hindi pa rin nakinig si Junmo. Dahil dito, nagsalita ang sekretarya ng Chairman Go. Ayon sa utos ng kanyang amo, kung hindi susunod si Junmo, pwede itong pilitin kahit gumamit pa ng dahas. Kaagad niyang hinila si Junmo upang itakas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating na pala si Gihon. Oops, teka lang kaibigan. Bibitinin muna kita. Kung nais mo pang ipagpatuloy ko ang kwentong ito, pakitype naman sa comment section ang salitang mercy. Siguradong kapanapanabik ang mga susunod pang kabanata. Kaya siguraduhin mo na nakalike at nakasubscribe ka sa ating channel para siguradong updated ka sa ating susunod na upload. Maraming salamat at see you again sa susunod na video. Adios! Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka